Today on Chloe's Inbox. Hi DJ Chloe. Please call me Kim. Married na po ako for almost 10 years. Okay sana ang estado ng buhay ko. Maganda ang trabaho ng mister ko bilang call center agent. May 2 po kaming anak. Ang problema ko po ay yung mismong mister ko. Sobra po siyang babaero. Sa 10 years namin, halos lagi ko po siyang nahuhuli na nang bababae, ang latest po niya ay nagkaanak na siya sa babae. Noong una, away po kami ng away dahil doon. Ilang beses na din po niyang sinabi na maghiwalay na lang kami kung hindi ko matanggap na nagkaanak siya sa iba. Mahal din daw niya yung babae. Lagi ko pong tinatanong sa kanya kung ano po ang pagkukulang ko. Kesyo lagi daw po akong nagger. Opo, aminado na ako doon dahil sa lagi niyang pagsisinungaling at pangloloko sa akin. Nawala na po talaga ang tiwala ako sa kanya. Pero one day po, nakachat ko yung kabit niya. Ang sabi niya sa akin nung nakilala daw niya ang asawa ko na ang sabi daw po ay binata siya. Tapos, binahay daw po siya. Nung nalaman niyang may pamilya, humiwalay daw po siya kasi mali. Tapos after 1 year, nagkaroon daw sila ng communication ulit at dahil nga nabuntis siya ng asawa ko, pumayag daw po siyang magsama uli sila. Ang dahilan kasi ng asawa ko, mga bata na lang daw po kasi ang pinupuntahan niya. Masakit po, Chloe, kasi pag di pala siya umuwi sa amin, yung asawa ko, nasa kanila pala. Pinagsabay niya po kami. Pinapili ko po ang asawa ko. Ayaw daw niya na iwanan kami. Pero may responsibilidad daw po siya doon sa babae. One time po, nag-chat kami ulit ng girl. Wala na daw sila ng asawa ko. Makatinatawag niya. Kesyo, napakababaero daw po ng asawa ko. Lahat daw po ng galit ko sa kanya, ibaling ko na daw sa iba. Kinausap ko po tungkol doon ang asawa ko. Sabi niya, sinisiraan daw siya nung kabit niya sa akin dahil daw madalang na nga daw siyang pumunta. To be honest, Chloe, my instinct would tell me na palabas lang nila yon para hindi ko na sila pagdudahan. Feeling ko po kasi nagkikita pa din sila. May mutual friend kami sa Facebook na nagsasabi sa akin about sa mga post nung babaeng yon. Kesyo may work na daw siya at sa province siya na-assign. Doon na daw siya for good. Kung totoo man, God knows na lang. Ang asawa ko, ganun pa din ang treatment sa akin. Malamig, busy lagi sa work. Walang time. Until nakausap ko yung dati kong classmate na lalaki. Hiwalay na po siya sa asawa niya ng 2 years. Nasa abroad po siya ngayon nagtatrabaho. Na-open ko po sa kanya lahat ng problem ko. Pag hindi po umuwi ang asawa ko sa bahay, siya po ang kachat ko. Kwentuhan lang hanggang sa nag-open siya sa akin na nai-inlove na daw po siya sa akin. Tutal naman daw po, baliwala daw ako sa asawa ko, sa kanya ko na lang daw po ibaling ang pagmamahal ko. Tanggap din po niya na 2 ang anak ko. Sabi niya, pag uwi niya, magkita daw kami. Sa totoo lang, bigla akong na-confuse. Parang gusto ko na pong tanggapin siya. Kaso nang ibabaw pa din ang pagmamahal ko sa asawa ko. Umaasa pa din po kasi ako na one day, makikita ng asawa ko ang worth ko at mahalin na din niya ako ng totoo. Kaso 9 years ko na pong ginagawa ang umasa. Chloe, super confused talaga ako. Ano po ba ang dapat kong gawin? May taong gusto po akong mahalin at higitan pa ang pagmamahal niya sa akin. Nagkakaunawaan po kami sa problema ko na to dahil siya po iniwan ng asawa niya dahil sumama naman sa ibang guy. Super complicated. Sana po mabigyan niyo po ako ng advice. Thank you po. Letter sender, Kim. Sabi niya, Kim, hiwalay sa asawa dahil si babae sumama sa ibang lalaki. Number 2, pinakasalan lang dahil nabuntis. Number 3, nagsasama na lang dahil sa bata. Alam mo, Kim, yan yung mga top 3 na palaging rason ng mga ibang lalaki. Alam mo yun, makaisa lang. Hindi naman lahat. Pero madalas ganun talaga. Okay na sana kuha mo na yung simpatsya ko dahil matiisin ka at nakapag-asawa ka ng babaero. Kaso medyo pagdating dun sa huli may bagong lalaki. Hindi ba pwedeng pahinga muna tayo, Neng? Hindi ba pwedeng pahinga mo muna yung puso mo? 'Di ba? Kailangan talaga may kapalit agad. Aba, sigurado ka ba dyan? Pinakamadali sa lahat, mambola at mangako. Hindi ka sigurado dyan. Kasi ako may alam ako, may nakilala online, almost a year magka-chat. Hiwalay daw siya. Pag uwi ng Pilipinas nung lalaki, nung
kasi boyfriend-girlfriend sila, ang ending hindi pala hiwalay. Sinugod-sugod yung babae sa opisina. So, nalaman ng asawa ang mga masasayang sandali nila at ang ending hanggang ngayon, si insecure na asawa, kahit wala na sila, nung kakilala ko, pagdududa siya doon sa asawa niya, ang inaaway lagi yung kakilala ko. Kasi nga, yun yung nabuking niya, yun yung nalaman niya. So, 'di ba? Hindi tayo sigurado sa mga ganyang bagay. Huwag kang padalos-dalos. Hindi ka pa ba nadadala dyan sa babaero mong asawa? Ang pinakamaganda dyan, magsolo ka muna. Yusin mo muna yung problema mo sa asawa mo. Kung ang gusto mo talaga ay malaman ng asawa mo ang worth mo, ay di continue ka lang sa pagmamahal sa kanya. At habang minamahal mo siya, iniintindi mo siya, panalangin mo rin siya. Na sana mabuksan ang isip niya, ang mga mata niya at malaman niya na ikaw ang asawa niya. Pero kung kailan mangyayari yan ay hindi natin alam. Mahirap kasi yun problemado ka na nga dito sa asawa mo na babaero. Tapos may entertain ka na naman na isang bago, ay hindi ka naman dyan sigurado. Pinangahawakan mo lang dyan yung sinasabi niya. Hindi ko sigurado kung nagsasabi yan ng totoo. Baka mamaya mag-boomerang sa'yo ay hindi naman pala talaga hiwalay. May problema lang din siya sa asawa. O di 4 na kayo nagkarambola, 4 na kayo nagkaproblema agad. Ang pinakamaganda mong gawin, pahinga mo muna yung puso mo, pahinga mo yung utak mo. Problemado ka na sa asawa mo, huwag ka nang kumuha ng isa pang poproblemahin mo, okay? Yun na lang muna ang sarili mo ang asikasuhin mo at yung mga anak mo. Hindi naman yan sila mawawala, hindi yan sila mauubos. Laging may lalaki. Diba? At kung hindi ka na magkaroon ng iba pa, di okay lang. Meron ka rin namang mga anak, diba? Mahirap yung magpatong-patong ang problema mo. Solve mo muna yung isa bago maghanap ng panibagong problema. At sana naman hindi na problema ang mahanap mo, diba? Paano mo isosolve yan? Pwede mong hiwalayan tong asawa mo, mag-clean slate ka, ayusin mo yung buhay mo, yung sarili mo, maghanap ka ng trabaho. Baka kasi wala kang ibang ginagawa. Kaya ang hinahanap mo, hindi naman sagot ang magkaroon ka ng isa pang relasyon na bago para lang, alam mo yun, masolve mo yung problema mo dito sa asawa mo. Okay? So, pahinga muna, magmuni-muni, malin mo muna yung sarili mo muna asikasuhin mo. Baka kailangan mong, alam mo yun, mag-focus muna sa sarili mo at alamin kung ano ba talaga ang gusto mo bago ka mag-isip ng panibagong relasyon. So God bless you, Kim. Hey, thanks for watching. For more exclusive videos and artist interviews, you can check out our videos by clicking here. And don't forget to follow us on our social media accounts too. Links are in